Praise and glory to the living God. Magandang umaga po sa lahat at sa lahat po ng manunood ng amin pong pasasalamat na ito, ang 3rd anniversary ng Mindoro Church. May the blessing of the Lord be with you. At sa lahat po ng mga kapatiran dito sa Mindoro Church, ang biyaya ng Panginoon ay sumating lahat. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita po ng ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa isa pong napakagandang tema ng ating pong anniversary sa umaga pong ito na Jesus, the refiner of life. Purihin po ang ating Panginoon. Jesus, the refiner of life. Napakaganda pong mensahe po na ito. And if you have your Bible, please open with me in the book of Zechariah, chapter 13, verse 9. Everybody, if you have your Bible, praise the Lord. Okay. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Zechariah 39. Sabi po rito, I will bring that third into the fire. I will refine them as silver is refined and test them as gold is tested. They will call on my name and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. Sa book of Malachi, mga kapatid, chapter 3, 2 and 3, lagi po kasi may nababanggit po dito na mga salitang refiner. The Bible said in the book of Malachi, the last book in the Old Testament, but who can endure the day of His coming? Babalik po ang Panginoon. Babalik ang Diyos. Hallelujah. And who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire and like launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa oras na ito, sa usapang 3 taong anibersaryo ng CCFM Mindoro Church sa panguna ni Sister Jenny. Lord, pagpalain mo Diyos ang mga mensaheng mahayag. Nawa, Panginoon, Ikaw ang patuloy magbigay, Panginoon, ng kapaliwanagan. Gamitin mo lamang, O Diyos, ang iyong abang lingkod na ito upang maging daluyan ng pagpapala. Lord, be with us as I preach your words. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. Isang malakas sa palakpak po para sa ating Diyos na Tuhan. Lakasan pa po natin mga kapatid. Pwede na pong makupo ang bawat isa. Hinihiling ko po na nawa sa ating pong diskurso na ito ang kaayusan ng ating pong pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa muli, magandang umaga sa lahat ng nanonood ngayon at sa lahat ng kapatiran, mga bisita, maraming salamat. Sa lahat po ng mga pastors and workers of the church, thank you for all your support. Kanina, napakaganda po na yung iba paabot ng kanilang video greetings. Salamat. Salamat din po mga kapatid sa Caloocan Church, sa pamuna ni Brother Michael and Brother Judy Carr. Palakpakan natin ang Panginoon. Representative po ng ating pong church sa Caloocan under Pastor Jess. At ganoon din sa Quezon City. Sister Elair, thank you very much for your support. Dapat po si Pastor Ronnie, kanina, ang nangyari po, yung nanay niya, hindi po natin alam kung ano yung sakit, basta hindi po nakabangon, nahihirapan po mga kapatid, nahihilo, kaya kinakailangan dalhin sa hospital. Pero sabi nga ni Pastor kanina, hindi hadlang na hindi sila makapagpaabot ng kanya pong pasasalamat din sa ating pang-3 taong anibersaryo. At gayon din, salamat din sa Batangas, nari po Sister Beth, Sister Christine, at yung 2 young people. Palagpakan natin po ang Panginoon. Under po, Pastora Daisy. Kanina, sa Bicol po, meron na po. Yung narinig din na pasasalamat, pagbati ni Pastora Luz. Marami po tayong church sa Bicol po, mga kapatid. Sa Laguna, salamat din po at nakasama namin si Brother Lloyd and Sister Jack, ang aming gitarista at song leader. Palapakan natin ang Panginoon. At sa lahat po ng kapatiran ng Mindoro, maraming salamat, Sister Jen. Tuloy-tuloy po kayo.
Huwag kayong bibitaw, huwag kayong magsasawa. Napakaganda po ng mensahe ng mga awitin. Sa totoo lang, kanina, actually naiiyak po ako. Dahil ang church naman po natin sa Bicol, nagsimula sa maliit. Po. At lumarami rin po ang outreaches natin. Kailangan ng Panginoon ang magagawa. Kailangan ng Diyos sa mga seryosong naglilingkod sa Panginoon. Maraming mga tao ang masyadong abala sa mundo, pero ang mundo po mapaparang. Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away. Kaya salamat po sa Panginoon sa patuloy na suporta ng Mindoro. Ang aking dalangin po ay makapagpatuloy tayong lahat, madagdagan pa. At sa mga nanonood po sa muli, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil 4 pong kaluluwa ang ating pong nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Narito po sila sa panguna po ni Sister Rowena. Salamat po sa Panginoon. Sana po wala na po akong nakalimutan para pasalamatan. Siyempre higit sa lahat ang ating Panginoon. Now mga kapatid, hallelujah, yan yung book of Malachi. Ano po? The theme is the refiner of life. What is refiner in Tagalog? Pagdalisay o tagapagdalisay. When we say refiner, mayroon talagang purification na nangyayari. At ang purification, masakit. Kanina, naluwa din po ako doon sa ramdam ko yung pinagdaanan ni Mr. Rowena. Kasi kami rin nanay, dumaan din po kami sa pagsubok sa pamilya. Pero alam po ninyo yung mga pagsubok na yon, nagpapatatag po yun sa atin. Yun yung mga ginagamit ng Diyos para po tumingin man lamang tayo sa taas at sabihin, Panginoon, tulungan mo kami. Hallelujah. Now, what is the meaning of refiner? Medyo pa-lecture lang po ako, ano? A refiner is someone or something that takes what is raw, impure, or unformed and transform it into something pure, valuable, and usable. Pag sinabi nating refiner, pwede pong tao yan, pwede pong isang sistema na nagbabago ng isang bagay galing sa luma o hindi pa napapakinabangan. Right? Sa buhay ng tao, usually sino po ang refiner? Mothers, fathers. Sa school, teachers. Di ba? Meron talaga, pero ang tao hindi po talaga nababago. Sapagkat meron talagang isang tunay na nagre-refine sa isang tao, nagdadalisay sa isang tao, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Kaya nga, listen carefully, sa ating pong namamasdan sa buhay po, mayroon po tayong mga tinatawag na oil refineries. Right? Yun pong gasolina o diesel na ginagamit po natin, ang totoo niyan, galing po yan sa crude oil. At hindi po pwede mga minamahal na ang crude ay ilalagay po natin sa sasakyan upang umandar. Nire-refine muna po yan para maging gasolina at maikarga sa Fortuner, sa Innova. Amen? Yun po yun. Mayroon tinatawag na oil refineries. Mayroon din naman agricultural refinement. Yung iba, hindi natin yung palay, hindi kaagad natin yan makakain. Kinakailangan pumasok po yan sa rice miller. Tama. Nire-refine siya upang yung ipa matanggal para magkaroon ng bigas. Right? That is actually refinement. Meron po tayong tinatawag na water purification system. Refinement din po yan dahil ang tubig po actually tinitest muna yan bago po inumin para maging potable. Hindi lahat ng tubig malinis. Kaya nga po, sa refinement na nangyayari, sa purification na nangyayari, tinatanggal niya ang toxins, bacteria, dahil ang tubig basically pwedeng maging marumi. Ano po? Para maging safe, dumadaan po yan sa water purification system. At ito ang matindi. Mayroon pong metal refining.
Kung mayroon po kayong suot dyan na gold, hindi ganyan kaagad ang pinanggalingan po niyan. Sobra pong proseso ang pinagdaanan upang ma-appreciate natin ang ginto, ang inyong singsing, ang anumang bagay na yari sa ginto. Sobra po ang pinagdadaanan po niyan. At alam po ninyo, hindi lalabas ang ginto kung hindi dadaan yan sa sobrang init na tinatawag, high temperature na tinatawag, intense heat, mga minamahal. Umaabot pa nga sa 2,000 degrees Celsius. Yung magkaroon ka lamang ng tinatawag na 30, 40 degrees Celsius, napakainit na po yan dito sa bansang Pilipinas. Pero mga kapatid, ang tunay mga minamahal na ginagamit na init upang lumabas ang ginto ay sobrang init. Hindi ka po pwedeng basta lumapit po dyan mga minamahal. And that is refinement mga minamahal. Kaya dito sa Zechariah 13 verse 9 mga minamahal, ito po ay nagtuturo mga kapatid that refining fire is not meant to destroy us. It is meant to purify us. It is meant to shape us. It's meant to strengthen our faith. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. Yan po mga kapatid, yung mga ginagamit ng Panginoon na mga problema sa ating buhay. Minsan sa mag-asawa mga kapatid nagkakaroon ng problema, sa trabaho nagkakaroon ng problema, sa mga young people nagkakaroon ng problema, pero sa mga problemang yan hindi nyo po napapansin, yan po ang nagpapabango ng ating kamalayan na mayroong Diyos na dapat tayong lapitan, na mayroong Diyos na dapat tayong puntahan. That is refinement mga kapatid. Yung mga precious metals po na yan, mga kapatid, pag dumadaan po yan sa apoy, yan po ay napupurify, yan po ay nare-refine, yan po ay kumikintab, mga minamahal. Kaya ang Biblia, mayroon pong ipinipresent, mga kapatid, na dapat lapitan ng tao sapagkat siya lang talaga ang kaya magbago ng buhay ng tao. Ako siguro kung hindi ko nakilala ang Panginoon, hindi ko alam kung ano rin ang ginagawa ko sa buhay ko po. Pero nakita ko, mga kapatid, na mayroon po talagang refiner ng buhay ko. Walang iba kundi ang Diyos na nagbago ng pananaw ng aking buhay, na hindi na ako ang nabubuhay, kundi siya na ang nasusunod sa aking buhay, mga kapatid. Jesus is not only our Savior, He is the refiner of life. Pwede mo sabihin, niligtas ka ng Diyos, pero nararanasan mo bang binabago ka ng Panginoon? Amen. Kumusta mga dati nating gawi? Kumusta dati nating mga kasalanan? Hindi pa po ba yan nababago? Kung hindi pa, this is the time. I am presenting you Jesus Christ as the refiner of life. Hallelujah, purihin po ang ating Panginoon. Kaya anumang pagsubok po ang dumating sa ating buhay, hallelujah, huwag tayong tumigil. Huwag niyong talikuran. Harapin niyo na kasama ang Panginoon. Parang ikaw ay isang David na umaharap sa isang Gulayat. Malaki man ang problema, pero pagkasama mo ang Diyos, mahirap man tingnan. Hallelujah, pero makakayanan dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So Jesus Christ purifies our hearts. Hindi ko alam ang puso ng bawat isa na narito. Marahil mayroon kang itinatago sa puso mo. Only God knows. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano ang intention ng puso mo, bakit ka naglilingkod. Hindi ko alam kung pinanghihinaan ka ngayon. Hindi ko alam kung mayroon kang malaking problema ngayon. Pero ang kagandahan mga kapatid, na kung alam mo na may Diyos, walang iba si Kristo, kaya niyang tanggalin ang lahat ng mga impurities sa ating mga puso. Sin and impurities in our hearts hinder our right relationship with God. Alam niyo po ba na pag tayo po'y may itinatagong kasalanan sa ating puso, hindi tayo lalago sa paglilingkod. Kinakailangan mga kapatid na ma-refine talaga yan, madalisay talaga yan, sapagkat kung gusto mong gamitin ang ating Panginoon, gusto ng Diyos na ang puso mo maayos, banal, kaaya-aya sa kanyang harapan. Ang Diyos ay banal, kaya ang gusto ng Lord not just a relationship but a right relationship with Him. Hallelujah. Ang sabi ng Galatians 5:19, maliliit lamang po ang pagkakalagay po dyan.
Pero babasahin ko po, ayon kay Apostol Pablo, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Mayroon po talagang gawa ang laman, mga kapatid. Kaya sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng narito sa Mindoro, pansinin ninyo ang buhay po ninyo. Ito ang sasabihin ko, hindi lalago ang church na ito kung hindi tayo mababago. Yes. Sapagkat si Kristo, mga kapatid, naging matagumpay dahil nakita sa Kanya nang siya'y magkatawang tao ang tunay na pagiging lingkod. Naging mga disipulo, tinuruan ng Panginoon, binago ng Diyos, bago siya umakyat sa langit. Hallelujah. Kaya ang tawag sa kanila, hindi lang basta follower, disciples. Mas malalim, mga kapatid. Ang mga disipulo, ang alam nila ay ang sumunod kahit mahirap. Kahit may pagsubok. Sabi ni Pablo, hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, pagdalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Hindi lamang po dyan, kung meron pang katulad nitong ginagawa ng isang tao. Sabi ni Pablo, binabalaan ko kayo. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi po ako ang may sabi po niyan. Ang Biblia mismo nagsasabing mayroon talagang gawa ng laman. Pero wag po kayong malungkot because this is the good news. We have Jesus Christ, the refiner of life. Jesus, the refiner, washes us clean through His blood, through His grace. Yung biyaya ng Panginoon, yung kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo na malinis, yun po ang nag-aalis ng lahat po ng ating karumihan. Kaya ang tawag po dyan, impurities, mga kapatid. Day by day, as we walk closer to God, ipinapakita ng Diyos ang ating mga pagkukulang. Yan po ang na-experience ko. The more na gusto natin lumapit sa Diyos, the more na ipinapakita ng Diyos ang salamin ng ating buhay. Hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon. Hindi. Huwag po kayong mag-alinlangan, mga kapatid, dito sa Mindoro. Sa kakayanan ng Diyos, wala pong mahirap sa Panginoon. Anit, pinabag ng Diyos. Killer, pastor na. Hallelujah. Lahat ng tao, mga kapatid, may kasalanan. Pero sa tulong ni Kristo, lahat kayang patawarin kung lalapit lamang sa Kanya. Ma-pride ka na tao, sobra ang pride mo, kaya kang baguhin ng Diyos. Di ba? May mga taong sobra ang pride, sobra ang yabang, sobrang pagmamalaki. Jesus is the refiner of life. May mga tao na madaling maapektuhan ng problema. Wala pa ang problema. Mahinang-mahina na. Babaguhin ka ng Diyos. May mga tao na maganda lang, mga kapatid, na kaharap mo, pagtalikod, hindi na maganda, mga kapatid. Jesus is the refiner of life. Hallelujah. We must allow Jesus Christ to remove our impurities. The selfishness that we have in our life. Yung pagiging nating worldly. Jesus is the refiner of life. Babaguhin ka ng Diyos. Hallelujah. Noon, mga kapatid, mahilig ako sa music. Pero nung nakilala ko ang ating mahal na Panginoon, binago ng Diyos ang musika sa buhay ko. Ngayon, mga musikang pagpupuri sa Panginoon, ang lagi ko na pong inaawit, mga kapatid. Because Jesus is the refiner of life.
Another thing, mga kapatid, Jesus strengthens us through trials. Sister Rowena, say amen. Talagpakan natin ang ating Panginoon sa lahat ng kapatiran. Say amen. Amen. Mga kapatid, ang mga trials po na yan, ay hindi po actually yan sumisira sa atin. Like, fire does not destroy silver. It refines it to its purest form. Oh, hallelujah. Katulad ng gold, mga kapatid, yan po, hindi magandang tingnan. It's like a blood, mga minamahal. Na pag tinignan po natin, pag dumaan sa apo yan, ang natitira yan, makintab na ginto. Pag dumadaan po yan. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Sa simula, maaaring masaktan ka. Maaaring sabihin mo, Panginoon, bakit ako nagkakaroon ng ganitong problema sa buhay? Bakit ako nahihirapan, Panginoon? Pero ang hindi mo lang alam, the moment na bigyan ka ng problema ng Panginoon, may purpose ang Lord kung bakit ka binibigyan ng ganyang problema. At tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Lalabas ka katulad ng isang ginto. Hallelujah. Ang ginto, mga kapatid, ay isa sa pinakamahal. Hallelujah. Na stone, na metal, mga kapatid, o anumang description, mga minamahal. Pero, hindi po madali na makuha ang tunay na ginto. Like the life of Job. Sino po nagbabasa ng Biblia, mga kapatid? Grabe po ang naranasan ni Job. Uulitin ko lamang, mayaman si Job, spiritual si Job, mabuting ama si Job, pero mga kapatid, sinubok siya dahil gusto ng Satanas na ipakita sa Diyos na ang mga tao naglilingkod lang dahil may pera, dahil maganda ang buhay. Pero may tao talagang totoo na naglilingkod sa Diyos. Meron talaga. Sabi ng Panginoon sa Diablo, sige, subukan niyo, huwag mo lang siyang saktan o huwag niyo lang kunin ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, huwag mo lang patayin. Kaya pala, Diyos lang talaga, no? Kahit hindi na pala ang hirap natin pag sinabi ng Diyos, hindi mo, huwag mong gagalahin yan. Babangon ka pa rin talaga sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sino nakatinda eh? So, una, nawala ang kanyang mga pag-aaral sa bakbakan, nasira ang tanim. Ang tao pag wala nang na bumagsak ang negosyo, di mo ba? Pag nawala ng trabaho, ang hirap. Pero hindi lang doon tapos. Namatay yung kanyang mga anak. Grabe. Yung mga anak na laging pinagpa-pray ni Job na ingatan ng Panginoon, namatay lahat. Ang mga alipin niya, nag-alisa na. Natira siya at ang kanyang asawa. Okay na sana, mga kapatid, dahil buhay pa siya, pero nagkaroon siya ng sakit na hindi kayang ipaliwanag. Nagkaroon ng bukol, mga kapatid, ang lahat ng kanyang katawan na halos hindi siya makatayo. Yung asawa niya na dapat mag-comfort sa kanya, ang sinabi pa sa kanya, Job, kung may Diyos ka, bakit ganyan ka? Amen. Kung buhay ang Diyos, bakit mga nawala sa ating buhay ang mahalaga? Bakit may sakit ka? Job. Grabe po, mga kapatid. Alam po ninyo, sabi ng asawa ni Job, itakwil mo na ang Diyos mo. Magiging ka pa rin bang mabuti kung ganyan na ang nakikita mo sa buhay? Pero grabe po, mga kapatid, ang refinement na ginawa ng Diyos kay Job. Amen. Sabi ng ating kapatid na si Job sa kanyang asawa, sa mabuting bagay lamang ba tayo magpapasalamat? At sa pangit, hindi na. Diyos ang nagbigay. Diyos ang kukuha. Grabe yung refinement, mga kapatid. Nakikita ni Job ang mas mahalaga. Hindi ang material na bagay. Hindi ang katawang panlupa, kundi ang relasyon sa Panginoon. Dahil lahat ng bagay dito sa lupa ay may katapusan. Pero ang ating pananampalataya sa Panginoon ay mananatili magpakailan pamaan. Hallelujah! Sa malakas!
Job, mga kapatid, kapag sinubok ako ng Diyos, lalabas akong dalisay katulad ng ginto. Grabe mga kapatid yung pananaw ni Job sa buhay. Kaya mga kapatid, napakahirap talaga na tamaan ng problema sa buhay. Pero, ang magandang balita, noong mapatunayan ng Panginoon na si Job ay totoo, at alam ni Job na ang pagdadalisay ng Panginoon ay nasa kanya. Alam ni Job na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Opo, dinoble ng Panginoon ang nawala sa kanya. Sa malakas na palakpak, there is a reward! There is a reward waiting for those who endure trials and problems. Everybody say amen. Kaya tingnan nyo. Hallelujah. Gagamitin ko si Sister Rowena, tingnan po ninyo. Hindi nakagraduate. Pero ginagamit para magpaaral. Ang ating pong pastora sa Bicol, Pastora Luz, elementary lamang. Hindi po nakagraduate. Pero sobra pong tapang na ipangaral ang salita ng Diyos. Palakpakan natin. Refinement. Hindi hadlang, mga kapatid, ang mga bagay na alam nating kulang. Dahil alam nyo, kayang magdagdag ng Panginoon. Ganon kabuti, ganon kakapangyarihan ang Panginoon. Nilikha ang Diyos, ng Diyos ang lahat, nanggaling sa wala. He created everything out of nothing, sabi ng Biblia. Kaya minsan po, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, kung tutuusin, mga kapatid, pwede sabihin ko na, pwede naman ako magpahinga muna dahil nung kabataan po ako, talagang hindi po ako tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang ngayon, may anak na po ako na 2, graduating na yung isa. Nasa puso ko pa rin po ang paglilingkod. Because Jesus Christ refined my life. He is truly the refiner of my life, your life, our lives. Mga kapatid. At ang kagandahan sa Panginoon po, pag hindi ka tumigil, mas lalo kang dadalisayin ng Panginoon. Mas lalong aayusin ka ng Diyos. Ang mahirap kasi sa mananampalataya, lulubog lilitaw. You will never see the goodness of God, the fullness of His grace. Saan ka nakakita, mga kapatid, nakagraduate agad ng college na lulubog lilitaw sa pag-aaral? Never. Kaya, let's be intentional in serving the Lord. Sa lahat po ng kapatiran ko sa Mindoro, maglingkod tayo ng maayos sa harapan ng Panginoon. Kung kulang tayo, dadagdagan tayo ng Panginoon. Ano man ang wala dito, God will provide. Because He is not just a giver, but a refiner of life. Aayusin niya ng Panginoon para mas lalo tayong maging effective sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. So, I just want to share this. Instead of avoiding hardship, everybody please. Instead of avoiding hardship, embrace it as part of God's refining process. Amen? Minsan kasi may problema, natatalikuran mo. Harapin mo. Sabihin mo, Lord, salamat sa problemang ito dahil dito ako natuto na magpakumbaba. Dito ako natuto na magtiwala sa iyo, Panginoon. Let us trust God with all our hearts. Dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nagpapaaral ka sa iyong anak, God will provide. Katulad na nangyari sa amin, hirap po ang buhay namin. Pero na makilala namin ang Panginoon, lahat po kami 4 nakapagtapos ng pag-aaral. Palagpakan natin ang Panginoon. At hindi lamang po yan, mga kapatid, ni-refine ng Lord ang puso ng aking mother na dati, mga kapatid, maaring may sama ng loob sa mga nangyari sa pamilya namin. Pero hindi lamang po dahil sa nakapagtapos kami sa pag-aaral, kundi ikit sa lahat binago ng Diyos ang buhay ng aking mother, maging kami mga anak, binago ng Diyos upang huwag po kami magkaroon ng sama ng loob, sapagkat ang sama ng loob ay impurity din po yan na nakakahadlang sa mas maganda pang plano ng Diyos sa iyo sa hinaharap. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And lastly, naiksi lamang po ito, mga kapatid.
Jesus shapes us. Katulad na nabanggit ni Pastor Ronnie kanina, for His purpose. Alam po ninyo, pag sinabi natin, sinishape tayo ng Panginoon, gusto kasi ng Lord na makita sa atin ang standard ng paglilingkod. Kasi hindi po pwedeng malayo po tayo doon sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Di po ba? Lahat po ng mga bagay na parts, maging sa, di ba, Tatay John, yung mga audio na yan, ang mga piyasa po niyan, may shape yan na dapat lamang na pag hindi tama, hindi mo pwedeng i-apply yan. Kahit sa motorsiklo, kahit sa sasakyan. Kung iyan po ay nababagay sa sasakyan at yan ang dapat, hindi mo po pwedeng basta lang bilang kung ano-ano po yan. Tama po. Maging sa ating Panginoon, hindi po pwede maging swak tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay kung gusto pa rin natin ang masusunod. Everybody say amen. Kinakailangang i-shape tayo ng Panginoon upang tayo po ay maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At upang tayo gamitin ng Panginoon effectively in the ministry, sa pag-preach, sa pagsa-Sunday school teaching, mga kapatid, sa paggigitara, sa pagpapaawit, mga kapatid, everything in the ministry, dapat ma-shape tayo ng Panginoon according to His will. Kasi doon gagamitin ng Lord na epektibo, mga kapatid. Katulad mga minamahal, hallelujah, ng refined silver reflects the image of the refiner. Yes, amen. Ang silver pala, the more na nire-refine, Sister Jen, mas nagiging makintab, at pag nagiging makintab, nakikita mo ang sarili mo. Everybody say amen. Di mo ba pag makintab, nagiging parang salamin siya? Yun pala yun. The more na nagiging tayo makintab, mga kapatid, dahil nire-refine tayo ng Lord, nakikita mo ngayon ang sarili mo. Hallelujah! Ipinapakita ng Diyos kung nasaan ka ngayon, anong ginagawa mo. At hindi lamang po yan, nakikita mo higit sa lahat ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Believers should reflect Christ's character. Yan po ang mahalaga. Mayroon po tayong reference. Hindi po tayo magkakamali, mga kapatid. Hindi pwedeng ako ang tingnan ninyo. Hindi ako ang tingnan ninyo. Ang sabi ng Biblia, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He is the perfect example of a servant. Hallelujah. Kung mayroon kayong nakikitang impurity sa isang manggagawa, mga kapatid, hallelujah, huwag ka masyado maghanap. Tignan mo muna ang Panginoon, marahil ikaw rin ay may problema. Sapagkat lahat tayo, mga kapatid, ay nakatingin doon sa refiner ng ating buhay. Kay Jesus Christ. Sapagkat pag nakikita na natin ang ating sarili, mga minamahal, nang ayon doon sa karakter na gusto ng Diyos, doon tayo papalakpak at sasabihin po natin, Panginoon, maraming salamat po sa pagbabago ng buhay. Hallelujah! Hallelujah! Another, Jesus refines us to be a light in the world. Lahat ng mga taga-Mindoro, kayo po ay ilaw dito sa Mansakay. At ang ilaw po, mga kapatid, ay napapansin. Everybody say Amen. Kung makarinig kayo na, akala ko ba Kristiyano yan, mag-isip-isip ka. Baka may ginagawa kang hindi kalooban ng Panginoon. You need Jesus Christ, the refiner of life. Lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo, Lord, baguhin mo ako sa pagkukulang ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ko kaya ito. He is the refiner of life. Again, Jesus refines us to be a light in the world, showing His glory through our faithfulness. Matthew 5:16, Jesus said, let your light so shine before men that they may glorify the Father who is in heaven. The moment po na tayo po'y nagiging ilaw, ibig sabihin may pagbabago dahil nire-refine tayo ng Panginoon. Ang nag-glorify pala ang Diyos. Amen. Ay, purihin ang Panginoon. Ang iba po niyan, hindi lang umiimik, pero sana ma-invite ako dyan. Palapakan natin ang Panginoon. Yes. Ang iba dyan, sana all. Talaga po, pag nakikita nila, dahil ang ilaw po, ang hinahanap ng tao. Sa madilim na sitwasyon ng mundo, kailangan natin ng ilaw. At ang ilaw na yan ay nagmumula kay Kristo na nagre-reflect sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya.
ng ating Panginoong Yesu Cristo. Palapakan natin ang ating Panginoon. So ano po ang application po? Let our lives be a testimony. Everybody say amen. Amen. Let our lives be a testimony that glorifies our God. Dapat talaga patotoo ang buhay natin. Let us continue to serve God faithfully, knowing that He is shaping us for His kingdom. Tandaan natin, sa kaharian ng Panginoon, Siya ang Diyos. Siya lamang. At tayo po'y mga mananampalataya na dapat sumunod. Kaya mga minamahal, happy 3rd anniversary. Sa lahat ng mga baguhan na narito, sa lahat ng newly baptized, sana sa pagbabalik namin sa pang-4 na taon, may song leader na. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Pero po, ang church ng CCFM ay walang sawang susuporta sa abot po ng aming mga kaya. Dahil isa po ang ating pinaglilingkuran, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. And in my conclusion, mga kapatid, Jesus, the refiner of life, siya po ang dumadalisay ng ating buhay, is working in us through every trial. Kaya kung may pagsubok ka, harapin mo yan, kapatid. Huwag kang manghina. Patuloy ka. The more nga, na kung nalilate ka sa church, dapat nga maging maaga ka. Pagdating mo sa church, mag-pray ka. We may not always understand this process. This is true. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin kaya nating unawain. But we can trust that He is purifying, strengthening, and shaping us. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Let us submit to His refining fire and allow our lives to reflect His glory, knowing that on the other side of refinement is a faith stronger than gold. Lagpakan natin ang ating Panginoon. The more malalakas po tayo pag napapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na kasama si Kristo. Magandang umaga po. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumaating po na. Tumayo po tayo mga kapatid. Hallelujah. To God be the highest glory alone.